Magandang hapon po sa bawat isa at welcome po sa ating third service. Maaari po ba tayong tumayo? At maaari po ba tayong umikot? Kamayan po natin ang bawat isa, i-extend po natin ang pag-ibig, ang kagalakan ng ating Diyos sa ating kapwa. Sige po, tayo po yung magbutian. Sa pag-umpisa po ng ating gawain, sama-sama po tayong dumulog sa Kanya. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos Ama o aming Panginoon, patuloy kaming nagagalak at napupuri sa iyong kabanalan, sa iyong kapurihan, sa kabutihan, Panginoon ninyo, sa buhay po namin. Salamat, O Lord, for another opportunity to be here in your presence, Lord, to gather together, to worship you, to praise you. Salamat sa dakilang biyaya pong Panginoon na iyong binibigay sa aming buhay, na patuloy na maranasan ang iyong presensya, na maging bukas at patuloy na matanggap ang iyong mga salita. Salamat, Lord, sa panibagong araw na iyong ginawa para sa amin. Tunay nga, Lord, na ang iyong katapatan ay lagi naming nararanasan. Kung kaya't kami po ay naririto, patuloy na inaalay ang aming buhay, ang aming puso, ang buong isip, buong lakas para sa iyong kapurihan. Salamat, Lord, for this great opportunity, O Lord, to be here with you, to be manifested or to know your presence and to know more of who you are, O God. Salamat, Panginoon. Lord, patuloy namin itinutuon ang aming puso, ang aming isipan sa iyo sa aming pagpupurit pagsamba. Kayo lamang po ang maluwalhati at madakila sa aming kalagitnaan. Sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Amen. Amen. Samahan niyo po akong ideklara o basahin ang salita ng ating Diyos sa awit 84 verses 1 to 4. Maaari po ba akong samahan na basahin ito sa Tagalog? 1, 2, 3. Mahal ko ang iyong templo o makapangyarihang Yahweh. Verse 2. Nasasabik ang lingkod mo na sa templo ay pumasok. Ang buong pagkatao ay umaawit na may lugod. Ng masayang pag-awit ko, pinupuri buhay na Diyos. Panginoon, sa templo mo, mga maya'y nagpupugad, maging ibong layang-layang sa templo mo ay nagagalak. May inakay na kalinga sa tabi ng iyong altar. O Yahweh, Hari namin at Diyos na walang hanggan. Verse 4, mapalad na masasabing silang dooy tumatahan at palaging umaawit, nagpupuring walang hanggan. At sa English, how blessed are those who dwell in your house, for they are ever praising you. Amen. We are so blessed to be in the house of our God. So let's worship our great God. Hallelujah! Panginoon, patuloy namin ibibigay sa iyo ang todo-todong pagpupuri namin karapat-dapat ka, O Diyos. Wala nang ibig pa sa ligayang nadarama ko, pagkat ang puso ko puno
Sama-samang isigaw ang pangalan ni Jesus. Liwanag niya'y nagdiningning sa buhay ko. Tayo na! Tayo na sa piling niya. Sama-samang isigaw ang pangalan ni Jesus. Liwanag niya'y nagdiningning sa buhay ko. Tayo na sa piling niya. Sama-samang isigaw ang pangalan ni Jesus. Liwanag niya'y nagdiningning sa buhay ko. Todo bigat ang papuri, todo bigat, sama-sama, todo bigat, walang tigil, todo bigat. Todo bigat ang papuri, todo bigat, sama-sama, todo bigat, walang tigil, todo bigat. Todo bigat ang papuri, todo bigat, sama-sama, todo bigat, walang tigil, todo bigat. Todo bigat. Papuri sa Panginoon, patuloy namin inaalay ang aming papuri at pagsamba sa iyo. Dahil ikaw lamang ang Diyos na tunay na nagmahal sa amin. At ikaw ang Diyos na dakila, banal, may lalang ng aming mga buhay. Kung kaya tunay na karapat dapat ka sa lahat ng papuri at pagsamba. Panginoon, salamat sa iyong dakilang pag-ibig sa amin na palaging umaakay pabalik sa iyong presensya. Salamat, Lord, that you have embraced us, Lord, more than who we are or what we have done. Thank you, O God, that you see us as your creation, that you see us as your children. So thank you for every opportunity, every chances that you gave upon us upang lumapit muli sa iyong presensya ko. Kaya, Panginoon, patuloy namin inaalay ang buhay na ito bilang handog at pagsamba sa iyo. Patuloy namin itinutuon ang aming isipan, ang aming puso sa iyong dakilang pag-ibig. Salamat, O aming Panginoong Jesus. Purihin ka. Tinig mo ay aking hanap-hanap sa gitna ng bawat takot at paghihirap, sa kabila ng aking pagkukulang. Katapatan mo, O Diyos, tanging laan sa puso at damdamin. Ika'y mananatili, walang hanggan ang alam mo pag-ibig. Ang tinig mo, ang aking hanap-hanap sa gitna ng bawat takot at paghihirap, sa kabila ng aking pagkukulang. Katapatan mo, O Diyos, aming laan sa puso at damdamin. Ika'y mananatili, walang hanggan ang alam mo pag-ibig. Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakilan. Doon sa krus, ako'y
mamalagi sa presensya mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Patuloy natin ihandog sa ating Diyos. Hangad ko lang ay mamalagi sa Malaya ka, itaas ang iyong kamay bilang tanda ng iyong pagsuko sa ating nag-iisang Panginoon. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Hangad ko lang, Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Nagdaan ako'y binago ng
tunay nga, O God, na sapat ang iyong pag-ibig sa buhay ng bawat isang narito. Sa buhay namin, Panginoon, hindi nagkulang ang iyong pag-ibig at biyaya. Salamat, Lord. Ito lamang aming tugon, ay isang pasasalamat sa iyo at patuloy na pag-alay ng aming buhay para sa iyong karangalan. Lord, sa aming kalagitnaan, patuloy na ikaw lamang siyang maitaas, siyang maitanghal. Dahil ikaw lamang nag-iisang Diyos na buhay na nag-alay sa amin para sa katapusan sa aming buhay, Panginoon. Salamat, Lord, for the blood covering that you have shed upon us. Thank you, Lord, for this amazing grace that you have given us. So, Lord, we give you all the glory, all the honor, and adoration. In the name of our Lord Jesus Christ, amen. Yan. It's giving time. Ang hina naman. It's giving time. It's blessing time. Yan. Ngayon po, tadako po tayo sa isa pa pong uri ng papuri sa ating Diyos at ito naman po ang pagbibigay. Sige, sabay-sabay po nating basahin sa 2 Corinto 9 verse 6 to 7. Sige, sabi po dito, ito ang ibig kong sabihin. Ang nagtatanim ng kakaunti ay nag-aani ng kakaunti. At ang nagtatanim ng marami ay aani ng marami. Verse 7, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Yan, amen po. Napakaganda po, no? Hindi po tinitignan ni Lord yung binibigay natin. Tinitignan niya yung puso natin, kung sino yung nagbibigay. So, hindi po mahalaga kung magkano lang yung kaya nating ibigay. Mahalaga po na bukal po sa loob natin yung pagbibigay natin sa Kanya. So, naalala ko lang po, nung last May po, yung kapatid ko po kasi nag-stop siya sa pag-aaral. Tapos, ngayon, gusto niya po ulit mag-aral. So, meron po kasing nag-aalok sa kanya, isa po sa private school. Gusto niya po dun mag-aral dahil po sa basketball. Tapos may tuition fee po yun na 30 to 32,000. So dahil sa pagbabasketball po niya, hindi na po kami magbabayad ng 30 to 32,000. So napakabuti po ng Diyos, no? Ngayon po, nag-aaral po ulit siya dahil po sa kalooban ng Diyos. Sobrang nakaka-bless lang po yung plano ni Lord sa buhay ng kapatid ko. Kasi kahit nag-stop siya, may maganda pa palang plano si Lord para sa kanya. Tapos this week na ngayon po, si mama po nasa mission. Tapos ako po yung naiwan sa bahay para mag-handle po ng budget namin. Tapos parang kinakabahan ako kasi, syempre ako yung magbabudget sa bahay, pambili ng pagkain, pambaon ng mga kapatid ko. Pero sobrang nakakatuwa si Lord kasi never niya kami pinagkulang kahit wala si mama. So, ngayon po, ito po yung kahalagahan ng pagbibigay. Si Lord, magiging tapat siya sa atin kapag tapat din tayong nagbibigay sa Kanya. So ngayon po, sige, sama-sama po tayong magbigay. Tayo po ay tumayo at tayo magbigay. Sinabi ng Diyos, ang buhay ko. Ako'y magsasaya. Sinabi ng Diyos na sinabi niya, ang pagpapala ay aking natanggap na.
Diyos makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa mga nagbigay at hindi pa po nakakapagbigay, Panginoon. Alam ko po na kayo ang siyang kikilos sa kanilang mga buhay, Panginoon. Pagpalain niyo po ang mga taong nagiging tapat po sa inyo. Maraming salamat po. Binabalik po namin sa inyo ang pinakamataas na pasupuri at pasasalamat sa tanging pangalan mo, Jesus. Amen. There's no greater sacrifice. For I am crucified with Christ, and yet I live. As I heard the Savior call for daily time, I will to wait on Calvary. Let my hands surrender to His mercy force. Hold me to the cross and set me free. I will glory in the power of the cross. I took working, I count as lost. In His suffering identified by His resurrection.
It's not my strength, but His. There's no place I find. For I am crucified with Christ, and yet I live. Sabi po sa Galatians 2:20, I have been crucified with Christ, and it is no longer who I live, but Christ lives in me. And the life which I have now, live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave His life, and gave Himself up for me. Napakaganda ng song, di ba? Altar call na? Altar call. Ngayon ko lang makikita, pinakamabilis sa third service. Hindi, joke lang po. Hindi po yung ating pag-usap. Pero, yan, thank you Kuya Mel and the team. Maraming salamat sa, gulat kayo, no? Ang bagong mukha sa third service. Sige po, yung mga, mga nasa ikot, pwede po punta sa harapan. Huwag po kayo mag-alala. Wala na pong lilipad na mga tassels dyan. Tapos na pong sabay yung mga tambourine dancers natin. Yan, pwede po kayo lumipas sa harapan para mas nyo po. Yan. Are you ready to hear the word? Parang hindi pa. Are you ready to hear the word? Amen. Handa ba tayo na matuto, makinig sa salita ng Diyos? Amen. Sige, tayo po yung manalangin. Aming Ama, maraming salamat po sa umagang ito na may mga panibagong bagay kayong ipapakita sa amin, ipapaalam sa amin, Panginoon. Maraming salamat dahil kayo lamang ang may tataas, kayo lamang ang maparangalan sa aming kalagitnaan. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, napakaganda ng song, no? Grabe. Parang na-pressure ako, parang ina-expect nyo ba nakakanta rin ako pagkatapos na? Hindi naman, no? Buti naman din nyo na-expect kasi wala na kayong i-expect. Sige po. Ang ating pag-aaralan ay makikita ang text na ating pag-aaralan natin ay makikita sa Matthew chapter 8. Yan. Verse 23 to 27. Jesus calmed the storm. Yan. Jesus calmed the storm. Yun yung ating pag-uusapan ngayong araw na ito. Sino po familiar dito sa kwento nung pinatahimik ni Jesus ang dagat? Di ba? Mayroong malakas na bagyo. Yan. Pag-aaral natin ngayong umagang ito. Pero bago natin basahin yung ating text ngayon, yan. Sige, basahin pala muna natin. Ang gulo na. Sige. Sama-sama natin basahin. Matthew 8:23 to 27. Five verses lang. So, maiksi lang to. Yung pag-aaral natin. 5 verses. Sumakay si Jesus sa bangka kasama ng kanyang mga alagad. 24. Habang sila'y naglalayag sa lawa, si Jesus ay natutulog. Anong ginagawa ni Jesus? Tutulog. Biglang bumugso ang isang malakas na unos at halos matabunan ng mga alon ang bangka. 25. Dahil sa labis na takot, si Jesus ay nilapitan at ginising ng mga alagad. Panginoon, tulungan ninyo kami, lulubog tayo, sabi nila. Ngunit sinabi niya sa kanila, bakit kayo natatakot? Napakaliit naman ang inyong pananampalataya. Bumangon siya, pinatigil ang hangin at mga alon, at bumuti ang panahon. Verse 27, namangha silang lahat at sinabi, ano kayang uri ng tao ito? Maging ang hangin at ang lawa ay sumusunod sa kanya. Amen. So familiar kayo sa tinuturo sa Sunday School, di ba? May mga tinuturo sa Sunday School. Maaaring narinig niyo na ito sa ibang mga kwento. Sobrang familiar ng mga ng kwentong ito sa Biblia. Pero ano ba yung, sabi nila, para mas maintindihan mo daw yung text ng kwento or yung text ng aaralin mo sa Biblia, titignan mo yung previous na mga verses or and after.
So, bago yung Matthew 8:23, sa Matthew 8:24, 21 and 22, sabi dito, actually, 18 to 22, pero yung 21, 22 na lang bibigyan natin emphasis. 21, 22, sabi dito, another of his disciples said, Lord, let me return home and bury my father. But Jesus told him, follow me now. Sabi doon, follow me now. Let the spiritually dead bury their own dead. Yan. Sumunod ka sa akin ngayon. Yan. Yan. Sa ibang version may nakalagay now. Pero dito, sabi dito, Jesus said to him, follow me and allow the dead to bury their own dead. Hayaan mo yung mga patay ang maglibing sa mga patay. Di ba? Sa verse 22 sabi, let me return home and bury my father. Sa tingin niyo po ba yung Taurus na yon ay may patay talaga yung tatay niya? Sino nagsabing patay? Sino nagsabing hindi patay yung tatay niya noong oras na yon? Yan. Sa culture po ng mga Jews dati, pag namatay ang isang tao, isang araw lang or 24 hours, nililibing na siya. So nung araw sa pag-aaral ng mga experts sa Biblia, yung tatay daw niya yun, hindi pa patay nung oras na yon. Boy pa yon. Pero, ang ibig sabihin ng hihintayin ko munang ilibing yung tatay ko, ibig sabihin, hihintayin niya munang mamatay para ilibing. Sa tingin niyo ba patay na yung tatay niya? Kasi kung patay yung tatay niya, maaaring ang sabihin niya, Lord, patay yung tatay ko, tulungan niyo akong buhayin. Or buhayin niyo yung tatay ko, tulungan niyo po ako. Diba? Andun yung urgency na patay na yung tatay niya. So, sa pag-aaral ng mga experts sa Biblia, sinasabi nila na yung tatay niya, hihintayin niya munang mamatay, mamatay at ilibing bago sumama kay Jesus. Pero, sabi ni Jesus dito, follow me now. Sa ESV, sabi dito, follow me now. Merong urgency. That's the cause of following Jesus. Tinatawag tayo ni Lord, ngayon na. Hindi, Lord, saka na ako magsaserve sa'yo kapag nakagraduate na ako, or kapag nakapasok na ako sa trabaho. Minsan nagkakaroon tayo ng bargain kay Lord, di ba? Pero ang sabi ni Jesus dito, follow me now. Now is the time. There's urgency. Bakit niya sinabi yon? Kasi, sa verse 20, yung sa ating pag-aaral ngayon, 23 to 27, oras na para tumawid sila sa kabilang bayo. Sa kabilang bayo. Or sa kabilang, ano ba yung term? Sa kabilang dako ng, tatawid sila ng lawa para pumunta sa kabilang dako. So sa verse 23, tumawid sila. Jesus got into the boat and started across the lake with his disciples. So familiar tayo sa mga disciples, diba? There are 12 disciples, and the first disciples are Peter, Andrew, James and John, at marami pang iba. Nandiyan ba yung slides natin? Yan. Jesus calmed the storm. Yan. Ang text natin ay Matthew 8:23-27 and Luke 8:22-25. Tataka kayo kung bakit dalawa yung ating text ngayon. Kinuha natin yung mga cross-reference sa Bible, pero mamaya papaliwanag ko kung bakit ganun, ba't mayroon mga cross-reference. Kinuha natin yung mga cross-references. So, have you ever been in a storm? Binagyo na ba kayo sa buhay ninyo? Naaalala niyo ba yung mga malalakas na bagyo na dumaan sa buhay ninyo? Literal na bagyo. Siyempre, pinakasikat sa atin si Ondoy, 2009. Diba? Maraming mga lumubog na bahay. Maraming mga, yung kabilang side, kung inabutan niyo yung kabilang side nung, yung parang may pet cemetery doon, yung sa may tower, bahay pa yun dati. Pero dahil sa Ondoy, na-wash out yun, tapos nirelocate yung mga tao doon. Ganun kalakas si Ondoy dati. Yan. Ano pa yung mga malalakas sa Ondoy? Yolanda, 2013. Naalala niyo po ba? Yung talagang tinabunan ng tubig yung Leyte. At dahil doon, nagkaroon tayo ng church doon sa Leyte. Kaya sila Uncle Badong, sila Pastor Badong, nandun sila ngayon.
Rolly noong 2020. Bagyong Pablo noong 2012. Mga malalakas na bagyo. Or sino pa mga kilala nyo? Ulysses. Diba? Sino pa? Sino? Pag nakalive tayo, baka marinig. Sino pa? Yung mga bagyong ano? Tukso. Tukso, yung pinakamalakas na bagyo, di ba? Sino? Milenyo, yan. Pero sabi yung tukso daw, malakas na bagyo daw yun, di ba? Sabi dun sa kanta kay rami ng winasak na tahanan. So, yung tukso, isa yun sa mga malalakas na bagyo, di ba? At marami pang mga dumaan na bagyo. Physical na bagyo yun. Pero, ano ba yung mga iba pang mga klase ng bagyo? Maaring bagyo sa ating spiritual life, maaring bagyo sa ating relasyon sa pamilya, relasyon sa kaibigan, or maaring bagyo sa ating mga financial na pangangailangan. Mamaya titingnan natin kung nasaan ba si Jesus sa gitna ng mga bagyo na yun. Sige, meron tayong 3 pag-aaralan yan. 3 lang para madali lang natin maalala yung mga points natin. So, doon sa previous verse, pinakita doon yung cost of following Jesus. So, dahil sumama na yung mga disciples niya, sumakay sila sa bangka, at umpisa na yun ng pag-follow nila kay Jesus. Pero, bago nga pala yun, dahil di ba nasa chapter 8 na siya, marami munang mga miracles ang ginawa ni Jesus. Nagpagaling siya ng mga sakit, nagpagaling siya ng leprosy, bumuhay siya ng patay, yung anak ng widow. Maraming mga events sa Biblia ang naisulat bago ang pagtawid nilang ito sa dagat. Number 1, point natin is following Jesus does not exempt us from the storm. Verse 24. Kapag sinunod natin si Jesus, hindi ibig sabihin nun, exempted na tayo sa mga bagyo. Di ba? Sabi sa kanta, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Di ba? Masayang tunay. Diba? Masaya ba? Masaya ba yung pagiging buhay Kristiyano natin? Amen. Amen. Masaya talaga. Totoo yun. Pero hindi ibig sabihin na lagi tayong literal na masaya talaga kasi talagang dadaan tayo sa bagyo. Pero malalaman natin mamaya kung bakit masaya tayo. Masaya tayong, tayo ay masayang Kristiyano kahit na dumadaan tayo sa bagyo. God does not promise a smooth sailing, but a safe landing. Naalala ko, nung nag-mission kami sa summer, nakasama namin sila Melod, sila Timayet, si Tinimfa, si Ruth, naalala mo yun, San Vicente. Nung pagtatawid ka ng Matnog, papuntang Lauang, malaking barko yung sasakyan nyo. Pero yung sa pinuntahan namin, sa San Vicente, hindi pwede yung malaking barko. Ang sasakyan nyo lang doon, bangka na may katig. Tapos may oras yun, kasi nga, pinupuno nila yun bago makarating, may oras yun para tumawid sa kabila. At may time, punong-puno yung bangka. Ewan ko lang kung naramdaman nila, takot kayo nun. Takot. Yan. Kung tatanungin niyo sila, takot na takot talaga, nakakatakot talaga. As in, literal, nakakatakot. Kasi, sobrang lakas nung hampas ng hangin. Tapos, alam mo yung napapanood niyo sa TV na lumilipad na gano'n yung bangka? Gano'n, literal na gumaganon talaga. Tapos, nababasa kayo kasi tumatalsik talaga yung tubig. Sobrang nakakatakot ng time na yun. Pero, ewan ko, siguro ako lang yan. Mas inaalala ko yung bago baka mabasa Ewan ko ba kung bakit. Actually, tulog ako ng time na yun. Kinakwento lang nila na na sobrang lakas pala noon. Pero nararamdaman ko gumagano'n talaga yung bangka. As in talagang parang kala mo, lulubog na. Or tatao pala, I mean. Sa verse 24, sabi doon, suddenly, ayan, sa Tagalog natin basahin. Habang sila'y naglalayag sa lawa, si Jesus ay natutulog. Anong ginagawa ni Jesus? Natutulog.
Ala, kuya, di ba Diyos si Jesus? Bakit natutulog si Jesus? Di ba hindi natutulog ang Diyos? Napapatanong ba kayo? Bakit natutulog si Jesus nun? Ha? Kakanta na naman. Nakaka-pressure. Galing ni Kuya Mel eh. Tapos papakantayin nyo. Bakit daw natutulog si Jesus? Hindi naman natutulog ang Diyos. Tama, hindi natutulog ang Diyos. Ang God the Father, hindi siya natutulog. Pero si Jesus, nung panahon na yon, nagkatawang tao siya. Nabuhay siya, nakatulad natin. Napapagod, nagugutom. Di ba Matthew 4? Tinitines siya, nagutom siya, napagod siya 40 days and 40 nights. Tines siya. At natutulog din siya. Nasusugatan siya, di ba? Nung pahampas siya ng bago siya ipako sa krus. Nagdudugo yung buong katawan niya sa latay. Nabuhay siyang tao katulad natin. So, nung time na to, totoong natutulog si Jesus. Totoong natutulog siya. Huwag tayong mag-doubt. Biglang bumugso ang isang malakas na unos at halos matabunan ng mga alon ang bangka. Isang malakas na unos. Sa English, so the waves swept over the boat. Ibig sabihin nun, ito yung bangka, ito yung alon, kumapaibabaw na, swept over the boat daw eh. But Jesus was sleeping. Isaiah 9:6, sabi doon, for to us a child is born, to us a son is given. And government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Sinulat to sa book na Isaiah. Sino daw tong child is born and to a son is given? Sino daw to? Si Jesus. Jesus is the Prince of Peace. So in spite ng malakas na bagyo, natutulog siya, meron siyang kapayapaan. At kay Jesus, makikita natin ang tunay na kapayapaan. Naalala niyo sinabi ko sa inyo kanina, di ba? Mga disciples yung kasama niya sa bangka. Sino ba yung mga unang disciples niya? Si Peter. Anong ginagawa ni Peter? Saka ni Andrew, bago sila tinawag. Naalala niyo ba? Ano ba napagsabi sa Sunday School? Ano daw si Peter saka si Andrew? Sila ay mga fishermen. So, ibig sabihin, sanay na sila sa dagat. At marami pa mga taga-Galilee, yung mga anak ni Zebedee, mga Galilean sila. Si James, si John. So, marami sa kanila ay sanay na sa dagat. Pero bakit, nung instance na to, nung pangyayaring ito, takot na takot sila. Sila pa yung mga takot na takot. Sila na nga yung mga taga doon na sanay sa dagat. Ibig sabihin, sobrang delikado nung time na yun. Na kahit yung mga fisherman, natatakot sila sa buhay nila sa sobrang lakas ng storm. Sobrang lakas ng bagyo. Sa buhay ba natin? Diba? Mayroon ba tayong mga nararanasan na para bang hindi na natin kaya? Sobrang lakas. Sobrang hirap. Maaring ganun yung naranasan ng mga disciples noong time na yun. Sila ang mga expert sa dagat, pero sila yung mga takot na takot. Pero si Jesus, natutulog. Joshua 1:9 sabi doon, be strong and courageous. Do not be terrified. Do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. Be strong and courageous. Bakit kaya sinabi ni Moses yun kay Joshua? Kasi alam niya, nadadaan siya sa pagsubok. Si Lord, alam niya nadadaan tayo sa pagsubok. Kaya sinabihan ni Moses si Joshua na, be strong and courageous. Kasi alam niya na meron siyang mga kakaharapin. Pero paano daw niya magagawa yun? Joshua 1:8, do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night, and so that you may be careful to do everything written on it, then you will be prosperous and successful. Minsan yung dulo lang yung gusto natin no? Ang sarap kasi pakinggan ng dulo
then you will be prosperous and successful. Diba? Pero hindi mo natin ginagawa yung first part. Si Jesus, paano niya napagtagumpayan yung temptation sa kanya sa ilang? Ginamit niya yung book of law. Ginamit niya yung salita ng Diyos, papanlaban kay Satan. In our lives, may mga dadanasin tayo na may hirap na mga bagay. Pero, ang sabi doon, be strong and courageous. And let us keep the book of law sa ating mga puso. Basahin natin, meditate natin day at night, at ipamuhay natin. Yan. Huwag tayong maging Sunday Christians na pag dito ang bait-bait natin, pero pag sa bahay di tayo mautusan, magugas lang ng plato, inaasa pa natin kay mami at daddy, kay nanay tatay. Let our actions be known that we are the Son of God. We are Christians. Amen. Si Jesus natutulog ng time na yon. Verse 24. Ang haba, no? Pasensya na. Baka hindi kayo sanay sa third service na. Sabi ko 5 minutes lang eh, no? Yan. Si Jesus natutulog na yon nung verse 24. Sa tingin niyo ba, hindi alam ni Jesus yung nangyayari? Na binabagyo na sila, kaya natutulog pa rin siya. Nandudun din siya. Nandudun din siya sa loob ng bangka na niyayanig, nababasa ng mga alon, pero nanatili siyang natutulog, nanatili siyang payapa. Sa Hebrews 4:15, sabi daw, we do not have a high priest who is unable to sympathize. Sa ibang salin, empathize with our weaknesses, for we have one who has been tempted in every way. Tagalog natin yun. Ang ating punong paring ito ay nakakaunawa ng ating mga kahinaan sapagkat tulad natin, tinukso siya sa lahat ng paraan, subalit kailan may hindi siya nagkasala. Yung mga nararanasan mo ngayon, naranasan din ni Jesus yan. Yun ang kaya siya nagkatawang tao to empathize with what we feel, with what we are going through. Ano daw pinagkaiba ng sympathy and empathy? May idea ba kayo? Ibig sabihin ng pinagkaiba ng sympathy sa empathy. Familiar ba kayo doon? Sympathy sa empathy. Yan pag nakikirami, di ba? I sympathize. Sabi dito sa Google, sabi ni Google, sympathy means is understanding emotions from your own perspective. You're feeling for someone. Nakikisimpatya ka sa nararamdaman nararamdaman niya. Kunyari, meron siyang pinagdaanan, nalulungkot siya. Kumbaga parang nilalagay mo yung, nakikisimpatya ka o nilalagay mo kung ano nararamdaman niya. Parang, pinifeel mo rin kung ano yung nararamdaman niya. Pero empathy daw means sharing the actual feelings from their perspective. Feeling with someone. Kumbaga parang yung actual na naranasan niya ni Jesus, yung actual na naranasan mo ngayon, naranasan din yun ni Jesus. Nakiki-empathize siya sa mga nararanasan natin ngayon. So ano man yung pinagdadala natin ng mga storm, si Jesus, He is complete. Yan, isa sa mga sikat na kanta dati. Isaiah 43:2. Hindi ako kakanta. Isaiah 43:2, basahin natin. Ang ganda to eh. Paborito nila Jumay ito dati. Sabi dito, kapag dumaan ka man sa malalim na tubig, sasamahan kita. Tumawid ka man sa ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka nasusunog, hindi ka matutupok. Amen. Kahit anumang pagdaanan natin, hindi tayo hahayaan na mapahamak ng Diyos. So, tandaan natin, inside the storm, following Jesus or being followers of Jesus does not exempt us from the storm. But, we are assured that amidst in the storm, nandoon si Jesus.
Nandoon siya sa atin at nakiki-empathize siya sa nararamdaman natin. It's not our expertise na magliligtas sa atin. Yung mga fishermen, mga expert sila sa dagat, pero natakot sila. Pero si Jesus, ang ating Panginoon, siya ang Prince of Peace. Siya yung bibigay sa atin ng kapayapaan. Number 2, sa verse 25 to 26, sabi dito, the disciples went and woke him up, shouting, Lord, save us, we're going to drown. Panginoon, tulungan nyo. Yan. Panginoon, tulungan nyo kami, lulubog tayo, sabi nila. Takot na takot. Sa 26, sabi doon, Jesus responded, why are you afraid? You have so little faith. Then he got up and rebuked the wind and waves, and suddenly there was a great calm. Bakit kayo natatakot? Napakaliit naman ng inyong pananampalataya. Bumangon siya, pinatigil ang hangin at ang mga alon, bumuti ang panahon. Sabi niya, oh, you, oh little faith. Ba't kaya niya nasabi yun? Diba nabanggit ko kanina, before sila tumawid sa kabilang dako, naging eyewitness sila sa mga miracles ni Jesus. Sa mga pinagaling ni Jesus, binuhay, may binuhay na patay, may pinagaling, mga leprosy. Pinalayas yung mga demonyo. Pero bakit nagda-doubt pa rin sila? Sa ating title, di ba, meron tayong cross-reference. Gusto ko lang i-share sa inyo yung mga gospel books para mas maging interesting sa inyo yung mga gospel books. Yung Matthew, familiar ba kayo sa gospel books? Anong una? Matthew? Isa lang. Matthew, Mark, Luke. Yan. Alam niyo ba yung mga history ng mga yun? So sabi, ang pinakauna daw na sulat ay yung Mark. Yan. Yung Mark ay nasulat 53 to 55 AD. Known to be eyewitness of Peter. So si Mark, hindi siya kasama sa mga disciples, pero naging apprentice or naging beloved attendant siya ni Peter. So it is known that yung mga eyewitness ni Peter ay sinulat ni Mark. So yun yung pinakaunang nasulat sa 4 na libro na yon. Next is yung Matthew, which is 55 to 65 AD. Yun naman yung eyewitness ni Matthew. Kilala si Matthew? Yung anak ni Ate Jigay. Si Matthew yung the tax collector, di ba? Yan. Next is yung kay Luke, 62 to 67 AD. Hindi siya naging eyewitness ni Jesus. Pero, closely nakipag-minister siya kila Paul. So, yung mga kwento galing, yung mga kwento na kila Paul, ay masusi niyang pinagtagpi-tagpi at isinulat sa Book of Luke. So, iba doon, maaaring mga kwento ni Peter, nakasama nila, or ni James, or ni Mark din. Tapos, kinompile niya, at masusi niyang, binuo yung Book of Luke. At ang pinakuli yung Book of Book of John. Yun yung pinaka-latest na part, latest na nasulat, yung Book of John. So, kung mapapasin nyo, kaya yung Book of John, si John, yung isa sa mga disciples, si John the Beloved, anak ni Zebedee. So, yun yung pinakahuling na nasulat. So, yun yung maraming I am the bread of life, the way, the truth, and the life. So, bakit ko nabanggit itong mga gospel books na to? Kung titignan natin, sa Matthew 26, sabi doon, sa Matthew 26, sabi doon, Jesus responded, Matthew 26, Matthew 8:26 pala. Matthew 8:26. Sabi sa Matthew 8:26, Jesus responded, why are you afraid? You have so little faith. Then he got up and rebuked the wind and waves, and suddenly there was a great calm. So ano yung nauna? Ano yung naunang ginawa ni Jesus nung
Nung sinabi ng mga Jesus na natatakot sila, o hindi mo ba kami ililigtas? Anong unang ginawa ni Jesus? Sumagot muna siya, di ba? Sabi dito, "You little faith, why are you afraid?" Bakit kayo, napakalito naman ng inyong pananampalataya. Bakit kayo natatakot? Tapos, bumangon siya, pinatigil niya yung hangin. Tignan naman natin sa Luke. Sa Luke 24, sa Luke 8:24, sa Luke 8:24, tingnan naman natin dito. Sabi naman dito, "And they went and woke him, saying, Master, Master, we are perishing. And he awoke and rebuked the wind with the raging waves, and then ceased. And there was calm." Diba? The disciples nilapitan niya ang mga alagad, "Panginoon, lumulubog po tayo." Sabi nila, bumangon si Jesus, pinatigil ang hangin at ang malakas na alon, tumahimik ang mga tao at bumuti ang panahon. So anong nangyari pagkatapos sinabing lulubog na po tayo? Tumayo siya, bumangon at pinatigil yung hangin. Sa verse 25, sabi doon, pagkatapos sinabi niya, "Nasaan ang inyong pananampalataya?" Meron bang something kakaiba? Diba? Doon sa Matthew, nauna yung "You O little faith" bago niya pinatigil. Bago siya bumangon at pinatigil yung bagyo. Pero dito sa Luke, nauna niya munang sinabi na, dito sa Luke, pinatigil niya yung bagyo, bumangon siya, pinatigil yung bagyo, bago niya sinabing, "Nasaan ang inyong pananampalataya?" Is that confusing? Nakakalito ba? Hindi ko kayo ginugulo Gusto ko lang malaman ninyo na ang Biblia o ang salita ng Diyos ay totoo. Paano nasabing totoo? Sa mga investigador, sa mga nag-witness, kapag meron daw mga witness, 2 or 3, kung ilan man yung mga witness, tapos yung kwento nila, parehas na parehas, pati yung pagkakasunod-sunod, pati yung oras, pati yung date, walang pagkakaiba. Malaki yung chance or malaking pagkakataon na hindi sila nagsasabi ng totoo. Naniniwala ba kayo doon? Ibig sabihin kasi nun, scripted. Napag-usapan nila, gato umalis tayo ng 2:00. Tapos huwag mo sabihin sa asawa ko na nagpunta muna tayo sa hindi kami ganun Nag-Starbucks na kami. Di ba? Pag tinanong, hindi 10:00, tas kami. Tas 11:00, ganyan, tas umuwi kami. Di ba? Pero pag hindi sila nag-usap-usap, baka sabihin ng iba, nag-tricycle kami, nag-grab kami. Iba-iba yung mga sagot. Diba? I would like to encourage you na basahin natin ng Biblia dahil ito ay totoo. Yung apat na gospel ay galing sa iba't ibang eyewitnesses. Siyempre, hindi mo na maaalala, di ba, kung yung naunang nangyari. Kunyari, nanood kayo ng movie ng mga kaibigan ninyo. Maalala nyo ba na pag pinagkwento ko ba kayo, kunyari sabay kayo nanood, tapos paghihiwalayin ko kayong tatanungin, may kukwento nyo ba ng parehas na parehas yun nangyari? Hindi, di ba? So I would like to tell you na ang Biblia ay totoo. I encourage you to read and study the Word. Sabi dito sa ating point number 2, following Jesus will test or question our faith. Sabi ni Jesus, nasaan ang inyong pananampalataya? O napakaliit ng inyong pananampalataya. Diba? Si Jesus natutulog Diba? Pag natutulog kayo, ano ba yung unang nangyayari? Diba sabi nga, magbiro na sa lasing, walang sa bagong gising. Natutulog tapos sabihin mo, uy, gumising ka na. Diba, di ka ba nag-aalala na mamamatay na tayo? Ano sa tingin niya maging reaction ni Jesus? Ano ba, natutulog tao dito? Diba? Usually, yun yung di ba? Kapag ginigising tayo, misa nga, uy, mag-upisa na yung service. Ano ba?
Di ba? Iba yung Syempre sa time na yun, tao rin si Jesus. Anong ginawa niya? Sabi doon sa Luke, He awoke and rebuked the wind. Sa Tagalog, tingnan natin sa Tagalog. Kahit sa ano. Sige, yan na lang. Sabi dito, bumangon si Jesus, pinatigil ang hangin malakas na alon. Yung sa Matthew, tingnan natin sa Matthew. Matthew 20, 25 to 26. Sa ibang salin, ang sabi doon, sinaway. Sinaway. He got up, tumayo siya. Sa 26. Pinatigil ng hangin at mga alon, bumuting panahon. Sa ibang salin, sabi doon, sinaway. Or sa English, rebuke. Rebuke. Diba? Sa ibang sabi doon, sabi niya, quiet, be still. Kasi tingin mo ba kapag yung, hindi ko pero tingin mo ba pag yung bagong gising ka, sabi mo, babangon ka. Alam mo yung sa mga Jesus film, yung mga tatayo sa sabi lang, quiet, be still. Yung kalmadong-kalmado pa rin. Malamang-lamang yung time na to. Dahil bagong gising, di ba? Parang, sabi niya, quiet, tumigil ka, or nirebuke, or sinaway. Paano ba tayo magsaway? Paano ba magsaway? Pag sa mga Pilipino, shh! Ganun lang yun Shh! Ano kaya? Makuha ka sa tingin. Yan. Yung iba mga nanay, binubuo yung pangalan, di ba? Agapito! Di ba? Sinaway. Sabi dito, sinaway ni Jesus yung bagyo. Sino ba yung mga taong sinasaway natin? Sino lang ba yung mga pwede natin sawayin? Di ba yung mga mas, sa atin, kunyari, anak mo, or, kapatid mo na mas bata sa'yo, yun yung mostly na sinasabay natin, di ba? Hindi naman natin nagsasaway ng, hindi naman tayo talaga nagsasaway ng mas mataas sa atin. Kunyari, patumigil ka nga dyan. Di ba? Hindi naman natin masasabi yun, di ba? Si Jesus, sinaway niya ang storm. Sinaway niya yung bagyo. Ibig sabihin nun, meron siyang authority doon sa bagyo. Si Jesus, meron siyang authority sa lahat ng mga bagay, sa lahat ng mga nandito sa mundo. Kasi bago pa likhain ng mundo, nandun na siya. Sa John 1:1, di ba? Kasama siya sa paglikha. Sa ating buhay, simula nung tanggapin natin si Jesus, sa ating puso, sa ating buhay, naririto na si Jesus sa puso natin. And we have that same authority to tear down snakes and scorpions. Sa Luke 19:10 yun. Binigyan tayo ng kakayahan na magpalayas magpalayas ng mga demonyo, or binigyan na tayo kung same kapangyarihan na binigay ni Jesus sa kanyang mga disciples. Diba? Sabi doon, He rebuked the wind and waves. So, huwag tayong matakot. Those terms, yung mga bagyo na yun, itetest niya yung faith natin, or maka-question yung mga faith natin. Pero nasan ba si Jesus? Nandun siya. He's a Prince of Peace. At meron siyang authority. At yung authority na yun, ay meron din tayo because Jesus lives in us. Sige, tapusin ko na po. Sa number 3, following Jesus will let us witness His power.
Sabi dito, the disciples were terrified. Who is this man? They asked each other. Even the wind and waves obey him. Sa ibang salin, the disciples were amazed. Who is this man? They asked. Even the winds and waves obey him. They were amazed. Manghang-mangha sila. Do you want to see how Jesus or the Lord works in our lives? Gusto mo bang makita o maranasan yung amazing things or supernatural things na mangyari sa buhay natin? Let us have faith in Jesus. Lagi nating alalahanin na kasama natin si Jesus. Sabi dito sa Psalms 102, let all that I am praise the Lord. Never I forget the good things He does for me. Alalahan natin yung mga magagandang bagay na nangyari sa atin. Mga magagandang bagay na kung saan pinagpatagumpay tayo ni Lord. Ang hirap ng Tagalog, no? Pinanalo niya tayo sa mga laban natin. Yun ang nakalimutan ng mga disciples. Nakalimutan na nila na katatapos nila magpagaling ni Jesus, katatapos nila ng bumuhay ng patay. Sabi ko kanina, Luke 10:19, I have given you authority to trample down snakes and scorpions, to overcome all. Sabi nyo nga, all. Overcome all the power of the enemy. Sabi dito, nothing will harm you. Sabi nyo, nothing will harm you. Si Jesus ang nagsasabi nito, nothing will harm you. Because we have given all power of the enemy. Isang practical example lang. Ano ba yung mga bagay na ako kasi hindi ako mahilig magdala talaga ng payong. So, talagang by faith talaga yung pag may mga ulan. And sa 4 na taon na nag-aaral ako nung college, halos wala talaga akong payong talagang dala nun. And talagang pinag-iingat ako ni Lord, hindi talaga umuulan kapag bumibiyaya ako. Tapos one time, sobrang lakas ng ulan nun. Galing ako ng gitnang bayan, pumunta akong Concepcion. Sobrang lakas ng ulan. Tapos nag-pray ako, Lord, wala akong dalang payong. Kayo na po bahala at sa pababa ko. Alam niyo ba nangyari? Walaan niyo, nangyari. Ha? Lumakas yung ulan, tama. Lumakas yung ulan. Dapat bang ikalungkot? Di ba parang sabihin mo, parang ano ba yan? Pinag-pray ko naman. Bakit hindi nangyari? Ano nangyari pagkatapos doon? Pagbaba ko ng jeep, may nagpayong sa akin. Pagbaba ko, hindi ko na-expect, may nagpayong sa akin. Tapos sabay kami nagpunta sa may sakayan ng jeep. Diba? Sobrang kakaibang kumilos si Lord. Hindi mo na-expect. Kala mo, failure na, pero merong magandang or kakaibang bagay na gagawin si Lord. Jesus will let us witness His power. Ipaparanas siya sa iyo kung paano siya gagawa sa buhay mo. Kilala niyo ba si Shadrach, Meshach, at Abednego? Doon sa Daniel 3:17 and 18. Pa-flash nga yung sa 17. Daniel 3:17 to 18. Ito yung time na kung saan lalagay na sila sa apoy. Sabi doon, hindi man niya kami iligtas. Bakit kaya nila ito nasabi? Kasi may possibility na hindi sila ililigtas. Kasi before mangyari yung event na to, maraming failure or maraming silang mga pagkatalo sa kanilang mga kaaway. Pero sabi ni Shadrach, Meshach, at Abednego, huwag niyo na po ipaspell sa akin. Mga rebulto. Sabi ni Nebuchadnezzar, kapag tumunog yung music, dapat
lulud sila at sasamba sa mga ribultong yun. Pero hindi nila yung ginawa. Sa atin ba, kung hindi man sagutin ng saktong-sakto yung panalangin natin, sasambahin ba natin yung Diyos? Yung ating Diyos? Susundin ba rin ba natin siya? Following Jesus does not exempt us from the storm. Following Jesus will test or question our faith. But following Jesus also will let us witness His power. In our conclusion, in our journey in our Christian life, our best weapon is Jesus alone. Wala nang iba. Si Jesus lang sapat na. Si Jesus lang sakalam. If you have Jesus in you, isa ka ng matatagumpay. Not our strength, not our own understanding, nor our experience, nor our feelings, but let us keep our faith and witness how God will manifest His power. Hayaan natin kumilos si Lord sa life natin. Hindi sa sarili nating lakas. I want you to stand. Tayo lahat. I want you to close your eyes and remember the time or isipin mo ngayon, ano ba yung mga bagyo sa buhay mo? Maaring financial na bagyo, maaring nagkasakit sa pamilya, maaring relasyon. Ano yung bagyo na dinadaanan mo ngayon? Na parang sa tingin mo, hindi mo kayang lagpasan. Okay, I want you to close your eyes. Isipin mo kung ano yung pinagdadaanan mong bagyo ngayon. Kung anong pinapaalala ni Lord sa'yo. Ngayon, isipin mo naman yung mga panahon kung saan pinagtagumpay ka niya. Kung saan meron kang pinag-pray at natupad yun. At alam mong si Lord yun. Alam mong si Jesus yun. Alam mong sinagot ni Lord yung panalangin mo. I want you to know right now that Jesus is all-powerful, all-knowing. Alam niya ang nilalaman ng puso mo. Alam niya ang pinagdadaanan mo. Kasama ka niya sa journey mo. Katulad ng mga disciples. Kasama siya sa bangka. Kasama siyang nahihirapan. Kasama siyang nababasa ng alon. Kasama ka niya ngayon. So kung ano man pinagdadaanan mo ngayon, I want you to know, have faith. He has given you power and authority over the enemy. He will manifest His power to you, to your lives, to your family. At kung ikaw, sa tingin mo, hindi mo pa nararanasan si Jesus sa buhay mo, I want you to know, gusto ko malaman mo na Jesus is enough. Maring nahirapan ka sa school, maring nahirapan ka sa trabaho, mahal ka ni Jesus. Kung hindi mo pa tinatanggap si Jesus sa puso mo, sa buhay mo bilang Panginoon tagapagligtas, gusto kong sumunod ka sa panalangin ito. Sabi mo, Panginoong Jesus, inaamin ko po na ako'y makasalanan. At wala akong magagawa hiwalay sa inyo. Inaangkin ko po ang kapatawaran na nanggaling sa inyo.
binubuksan ko po ang aking puso at ang aking buhay. Kayo na po ang maging Panginoon ng aking buhay. Sa oras na ito, tulungan po ninyo ako na mamuhay ayon sa nais ninyo. Na masunod ang plano ninyo sa aking buhay. Kung tao sa puso mo na pinanalangin mo, na pinapasok mo si Jesus sa puso mo, anumang bagyo, nakakaharapin mo, hindi ka matatakot. Hindi ka matatakot kasi kasama mo si Jesus. Gaano man kalakas ang bagyo, kasama mo si Jesus. At kayang-kaya ka niyang iligtas sa anumang bagyo ng buhay. Let's all pray. Father, we thank you, Lord God, for you are powerful. You are all powerful, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, na kayo ay may lalang na lahat ng mga bagay. You have all the power and authority over all things, Lord God. Tunay nga na walang makakapaghiwalay sa inyo sa amin, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon Lord God. Patawarin niyo po kami kung minsan nakakalimutan namin na kapag dumadaan kami sa bagyo, nakakalimutan namin kasama namin kayo, Lord. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Sa oras ito, Panginoon Lord, tulungan niyo kami na alahanin ang mga mabubuting bagay na naranasan namin kung saan napagtagumpayan namin ang mga ito dahil sa tulong ninyo, dahil sa kapangyarihan ninyo, Lord. Lord, maraming salamat po, Panginoon. Let us keep our faith in you. And be conquerors because you are in us. Pamuhay namin ang buhay na nais na naman maging kami, Panginoon. We praise you, Lord God. We thank you. In Jesus' name we pray. Let the Son and daughters of God say, Amen. God bless